Ika-22 ng Hunyo, 1941, alas 3 ng madaling araw. Ang pag-atake ng Aleman ng Wehrmacht sa 1,600 kilometro ang haba-guhitan. Ang aksyon na Barbarossa ni Hitler. Lubos silang nagulat, ganap. Ang unang laban para sa Brest. Labis na lumalaban ang paglaban. Ang ilang mga bunker na patuloy na nakikipaglaban ay talagang matapang na naglalaban. Kadalasan ay pumupunta sila upang magbaril kahit sa pajamas. Ang mga granada ng mataas na kalibre laban sa mga lumang pader. Ang mga pader ng lumang kuta ay lumalaban sa loob ng 10 araw. Nataman kami bawat segundo. Ng isang batalyon madalas na halos 12 mga tao ang nakaligtas. Ilang minuto pagkatapos ng unang pag-atake, ang unang ulat ay dumating sa Moscow. Hindi sapat ang impormasyon dahil maraming linya ng komunikasyon ang napinsala. Alam na ni General Zhukov na ito ay ang malaking digmaan. Inaalarma niya si Stalin. Ayaw niyang maniwala sa balita ng giyera. Tinanong niya, hindi ba isang kagalit-galit lamang ito? Ito ay hindi isang pagpukaw. Nais ni Hitler na tanggalin ang imperyo ng Sobyet sa hindi hihigit sa 3 buwan. Kabuo ang kahusayan sa himpapawid. Sa kauna-unahan, ang mga tangke ng Aleman ay tumagos sa 50 na kilometro. Hindi pinansin ni Stalin ang lahat ng mga babala ng pag-atake. Si Stalin ay nag-iisip ng lohikal habang si Hitler ay nakikipaglaban na sa England at France. Malinaw din ang hangarin ng Estados Unidos. Kaya kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang puwersa laban sa kanluran. Matapos nito ay naisip niyang imposibleng umatake si Hitler laban sa Unyong Sobyet. Ano pa? Natupad ng mga Sobyet ang lahat ng punto ng kasunduang Hitler-Stalin. Sa araw ng pag-atake, nais ng propaganda ni Goebbels na paniwalaan ang mga tao na ang pag-atake ay praktikal na pagtatanggol lamang. Marami ang naniwala rito. Makikita ng isa na ang mga Ruso ay naghahanda para sa pag-atake, ngunit hindi sila handa para sa depensa pagdating namin. Mas mabilis kami ng ilang araw kaysa sa kanila. Sa totoo lang, ang mga Aleman lamang ang umaatake. Sa loob ng maraming taon, kumbinsido ako na patungo kami sa giyera sa Russia. Ang ilan ay binabasa ang Mein Kampf, ginagawa itong malinis para sa sinuman. Ngunit sino ang nagbasa ng Mein Kampf? Ang kabanata Politika sa Silangan. Tungkol sa plano ng dakilang imperyo ng Aleman mula sa Atlantic Ocean hanggang sa Ural Mountains. Tungkol sa bagong teritoryo. Tungkol sa dugo at bukirin. Tungkol sa giyera ng kaligtasan ng buhay ng mga ideolohiya at karera. Ang mga krusada laban sa mga Hudyo at Bolshevismo. At ang pagsalakay sa Russia. Biglang lumitaw sa harap si Hitler at ipinagdiriwang ang kanyang sarili hanggang sa ang mga hula ay nangangako ng tagumpay. Ang kampanya laban sa Unyong Sobyet ay hindi hihigit sa larong modelo. Sabi ng isang warlord. Isang labanan ng pag-ikot, isang kaldero. Nawasak nila ang mga hukbong Sobyet. Nandoon ako sa Bialystok Minsk mismo. Ang tangke ng aking tropa sa timog na bahagi ay pinutol ang landas ng pagliligtas ng mga Ruso.
Inatake ng mga eroplanong manlalaban ng Aleman ang mga haligi ng pagmamartsa na nakasakay sa mga makinang baril at kanyan. Nagdulot sila ng kakilakilabot na pagkawasak. Sa unang 5 linggo, nakuha ng Wehrmacht ang higit sa 1,000,000 mga bilanggo ng giyera. Karamihan sa kanila ay napupunta sa mga kampo ng Aleman. Sa punong himpilan ng Wehrmacht sa Berlin, ang direksyon ng giyera ng pag-aalis ni Hitler ay nagkakaroon ng porma. Si General Field Marshal Keitel, ang ehekutibo ng diktador. Responsable siya para sa mga utos na gumawa ng mga krimen sa giyera. Para sa halimbawa, binitay niya ang mga opisyal ng Komite Pampulitika ng Pulang Hukbo. Nakita ko mismo na ang mga opisyal na iyon ay tumigil at simpleng binaril sa kalye. Sinabi ng aking general sa pag-alis, hindi kami gagawa ng krimen. At sa pamamagitan nito, naintindihan namin ang utos. Ang lahat ay nakasalalay sa pag-uugali ng pinuno ng mga tropa. Kung siya ay isang taong kinilabutan at responsibilidad, at hindi tumanggap ng anumang katulad nito, suportado siya ng buong tropa. Sa kabilang banda, kung siya ay Nazi, doon kung saan palaging ang ilang mga sundalo na sumusuporta din dito. Kaya't ang lahat ay nakasalalay sa mga commander. Ang maayos na pagkakatay ay gawain ng tinawag na mga tropa ng pagkilos na sumusunod sa mga utos ni na Himmler at Heydrich. Inilabas nila ang mga Hudyo sa kanilang mga bahay at pinilit silang maghukay ng kanilang sariling mga libingan. Tapos binaril sila. Sinunod ng pamilya ko ang mga utos. Pinatay nila sila isa-isa ang ilan sa mga susunod na araw. Sa maraming lugar, nangyari ito sa ganitong paraan. Tinakpan nila ang kanyang mga butas. Ang ilan sa kanila ay nabubuhay pa kung minsan ay maraming araw. Isa lamang ito sa mga lugar. 250,000 katao ang namatay sa Minsk. Ang digmaan ay kakilakilabot dahil sinira ng lahat ang tumawid sa kanilang landas. Hindi nila ginawa ang lahat. Napakahirap mawala dito. Noong taglamig ng 1941, ang pag-atake ay tumigil bago ang Moscow. Ang giyera ng pag-aalis na nais ni Hitler ay nagpatuloy.